Naka-question po ba yun? Kasi sabi ko, masasabi ba talagang anak ka ng tatay mo? Sa kanya ka ba nagmana sa galing? Opo, wala po akong choice eh. Kasi, opo, nung una parang hindi ko po napapansin. Pero habang tumatagal, parang sabi ko, yung nuances lang talaga, pati yung mga ugali, pati yung paggalaw, talagang sobrang nakuha ko sa kanya. Medyo nakaka-pressure po ng konti, pero sa kanya talaga galing. Thank you. Yan. Pero siyempre si Gerard, ang grabe, sunod-sunod ng movies. Kagyan mo na abroad, di ba? Opo. Nag-shoot kami ng Soulmate with Direk Daryl sa South Korea. Ang dami mong movie. So, parang ikaw ng King of Viva. Grabe naman. Kasi King of Viva Max, kasi nagkakagawa, ang dami nagkakagawa. Pero sa ano yata, Viva, sa talagang ikaw, grabe. Sunod-sunod ang projects. Nagkataon lang din siguro po na sabay-sabay. First quarter, yun nga yung nakakakaba eh. Sabay-sabay ng first quarter, may 3 pang quarter. Pero ayun, nagpapasalamat po ako sa Viva kasi taon-taon meron sila. Hindi lang sa akin actually, sa lahat ng mga Viva artists at nakakontrata sa Viva Films. Talagang naka-plot kasi yung movies ng Viva. Lalo na ngayon parang every week, every 2 weeks may nilalabas na pelikula ang Viva. So it's an advantage for all of us under Viva Artist Agency and also under Viva Films na lahat kami may trabaho. Yun yung hinahanap ng mga artista lalo na sa maganda rin yung nilinaw mong lahat kayo may trabaho. Lahat. Kasi dapat pa naman, tatanong ko kung hindi ka ba kinaiingita? Lahat naman kasi sila kino-close ko na. Para walang issue. Para wala nang issue. Tsaka ako naman yung lagi yung either barkada or kuya sa kada grupo or kada shoot. Tsaka lahat talaga. Like for example, right now, it's Nico's time to have, Nico Manalo's time to have his film. Para kang papa mo is also nasa Netflix ngayon. Under Daryl Yap, si Wilbert. Meron pa itong mga paparating na project na nakapila na si Danita rin. So everyone is happy under Viva. Yeah, okay. Sa nakita namin trailer, no, mukhang doon kayo nagpapagpag sa convenience store, tama? Kasi sa atin, lalo pag tinatamad galing sa burol, talagang dumadaan ng mga convenience store, no? Bibili, iinom sa dalit, tapos alis na, at least nakapagpagpag. Kayo ba guilty din kayo doon? Ang ginagawa niyo rin bang pagpaga ng paggaling ng burol? Oo, yung convenience store kasi yung pinakamabilis. Tsaka convenient. Tsaka 24 hours. Pero higit sa lahat, tama si Kuya Dindo, yun kasi yung mura, lalo na kung nagmamadali ka. Papasok ka doon, bibili ka lang ng candy o sigarilyo. Pwede ka na mag-stay na matagal. Pag sa cafe kasi, order ka pa ng grande. Nakakaya kasi kung-order ng tol. Kaya ang grande. Yun. So, actually, even before pa naman talagang convenience store na. Which is kaya ang sobrang nakakatawa na what if nga nandun lang yung kaluluso by branches. Pero lahat kayo, naniniwala na dapat magpagpag. Saan kayo usually nagpapagpag? Ako naniniwala. Pinaugalian na rin. Parang hindi ko na tinanong, hindi ko na... Kasi di ba sinasabi, baka sundan kayo ng mga spirito, ng mga di ba? Wala rin namang masama. Ako naman, personally, bukod dun sa paniniwala sa pagpapagpag, dahil baka may, let's say, spiritual na factor, it's also a thing na kailangan pag may kasama ka, magpagpag muna somewhere. Kasi syempre, ang weight kasi, may either malungkot, o tahimik, di ba kailangan mo ipagpag yun para pag-uwi sa bahay, yung emosyon. Sabi nga ni Lea Santero kanina, pwede rin daw maging title to for Viva Max o pwedeng sexy movie. Kasi pag nagsi-CR, nagpapagpag yung voice. Pagpag, 7 inches. Ang galing ni Lea, sabi niya, pwedeng may Viva Max version na. Pagpag 24/7 inches. Ay, talaga ba? 7 inches? Diba? My God, yun ang the title. Gerard, 7 inches. Directed by Roman. Siya na yung naisip ko lagi.
congratulations sa Pagpag 24/7. Oo, pero hindi kayo sumagot yung ibang stars. Talagang si Gerald ang sumagot na sa tanong mo para sa inyong lahat dapat. Oo nga. Oo, Danta, ikaw na lang sumagot ka. Baka magalit si Tita D. Hindi na natin alam si Danta. Ano yung question ko yun, Jun? Kung papagpag? Nagpapagpag ka rin ba? Oo. Or hindi ka na nagpapagpag kasi pagkasama ng nanay mo. Sa ingay niya. Yung multo na yung maalis. Actually, yun na lang po yung sagot ko dahil kasama ko si Daisy Romualdez. Wala na pong negative energy na sumasama sa akin. Thank you. Takot na sila. Pero yan, thank you, Jinka. Ayan, yung iba. Gusto sumagot. Oo. Kung baka hindi kayo matanong, sumagot ako yung sa tanong ko. Ako po naniniwala ako sa pagpag, pero kasi kahit hindi ako galing lamay, may sumusunod talaga sa akin, tapos sumisit-sit. Pogi. Mga 1.5. So, kaya, Pogi, 1.5. Kaya natatakot ako, nagpapagpag na ako lagi. Ito yung gusto ipagpag na. Si Wilbur. Sa probinsya po namin, wala po kasi mga 7-Eleven na malapit. So wala po kaming choice. Uuwi talaga kami. Parang ano lang, mag-aantay lang konti sa labas ng bahay. Parang okay, mga 10 seconds. Bago pumasok. Yun na, doon na, napagpag na sa labas ng bahay. Saan daw province mo sabi nila? Ano po? Natitigan niya. Hagonoy, Davao del Sur. Ayun po. Okay. Ikaw dito. Nakasanayan. Since kahit nung bata ako, lagi yung pagpag na yan, talagang, kung hindi man noon sa convenience store, yung luneta, yung mga park, yan. Doon kami. Parang may ba kang ginagawa? Sa parking ka. Yan, thank you, Miss Jean Kylie. Alam ko, ikaw nagpapagpag ka rin. Thank you very much for your questions. That was June Lally of Abante. Up next, we have Ms. Lea Saltera of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and Philstar. Hi, good afternoon. Good afternoon, Direk. When we entered, marami nagtatanong parang not everybody, knows you. Parang sinatanong nila, sino si Direk JR? Can you introduce yourself and ano yung projects mo before Pagpag? And bakit Pagpag in a horror comedy in summer? Ako nga pala si JR Reyes. Yes. Director namin yan, gwapong director yan. Actually, nakagawa na ako ng mga ilang movies before pandemic. Tapos, yung movies na yun, nadamay sa pandemic. So, na-pandemic siya. Pero not Viva Max naman. Hindi. Okay. Mainstream, nga pala, for the longest time, ako yung assistant director ni Tony Reyes. So, almost lahat ng MMFF ni Vic Soto, ako yung AD, or nung start, ako yung PA. So sorry ka talaga sa comedy. Actually, rom-com. Hindi, Comedy. Tsaka ano mga si Tony Reyes, pamangkin niya yung airpot ko. So, bali, tito ng airpot ko si Tony Reyes. Bali, lolo ko siya. Tama? Tama. Lolo ko siya. Is this your directorial debut? Hindi naman. Actually, I'm doing a sitcom right now titled Open 24/7. So, mahilig ako sa 24/7. Lahat ng... On the big screen din? No. Sa GMA 7. Every Saturday. So, sa big screen ito talaga? This is my first na may cinematic release. Yes. Cinema release, sorry. Yes. Ayun. Sorry. Yes, ano pa din? Before you were given the Pagpag project, how did you get this? Actually, nung binigay sa akin yung project, buo na siya. Yung title, hindi na, yun na siya, Pagpag 24/7. Tapos, parang commission work siya. Kaya lang nung binasa ko yung script, feeling ko akin to. Brand ng comedy ko to. Tapos nung binigay sa akin ni Boss Lucky, tsaka ni Ate Bell, yung script,
binigyan nila ako ng chance na para, alam mo yun, mag-input, magdagdag ng creative na thoughts. Hindi ko alam kung ano yung mga nilagay ko na nagustuhan din nila. Actually, it's a collaborative thing. Pati sa mga actors, sa actors ko, talagang pag meron ako nagustuhan, sige gawin natin, tara, gawin natin kagad. Parang ganun. Basta may na-inject sila, tapos gusto ko, papatulang ko sila agad. So parang ganun yung niya. It's a collaborative thing. Tapos, ayun, feeling ko akin yung story. Project talaga. Direct, did you have a hand in choosing your cast? Were they given to you na? Kompleto na? Kompleto na sila. Pero actually, nung nakita ko yung cast, okay, tugma siya. Swak siya sa story. Alright, thank you. Can I ask some the cast members? When this project was offered to you, nagulat pa kayo na, sorry. How long ago did you finish this direct? Siguro mga nag-pre-prod ako nung... Palagay ko nag-pre-prod ako ngayon. Siguro mga after 7 days, tapos na siya. Wow! Ang bilis ha? Hindi, this year lahat? This year? Oh yes, alright. This year. Sobrang last month lang. Yeah, when the cast na. Sorry. When this project was offered to you, hindi pa kayo nagtaka na bakit horror comedy in summer? Ako naman po hindi kasi aware ako sa production, sa producer side na malakas yung horror. Tapos malakas talaga sa cinema yung horror. Tapos sa Pinoy naman, sa dami ng horror, bihira yung horror comedy. So I think it's may edge yung project in terms of pag-ibebenta na we have a horror comedy with an ensemble cast. So okay siya kahit summer kasi malakas talaga yung horror parang kahit anong horror yung pinapanood natin. So is that your first horror film? Horror comedy? First it's I think ito po yung first na horror comedy. Pero hindi ito yung first na horror. Can we hear from the others? Sa akin po parang okay lang po kasi palapit na po yung Holy Week po. So parang hindi ko lang bumabagay naman po yung time. Alright. Ang dami mong ginagawa rin na Albert. Tapos na yung Korean film? Yes po, may matagal-tagal. Papalabas din po yung, baka malapit na muna lumabas yung tour namin ni Nadine. So, tour na. Thank you. Si Sir Dindo. Nung in-offer sa akin, kasi usually puro action. So, ang dami mong ginagawa ngayon na sunod-sunod. Mabait lang yung nasa taas talaga. At ako, I'm so blessed talaga na hanggang ngayon, kaming mga veterans, kinukuha ka rin. And then, nung in-offer nga sa akin to, nung malaman ko it's a horror comedy. First mong horror comedy. Kasi puro mga action comedy ka, di ba? Oo, horror comedy. Pero sa comedy, meron na akong Vic Soto, meron na akong For Dwight on, marami. Kaya lang ito, the new batch of comedians. Kaya aliw na aliw akong sumama. Siyempre, bumabata ako pagka sila kasama. Okay. Thank you. Danica. Nung pinitch po sa akin itong pelikula, nagulat po ako in a good way. Dahil nakita ko na mga kasama ko ulit sila Gerald, si Nico and Nico. Kami rin po yung magkakasama sa Instant Alley. So, yeah. Thank you. Yung dalawang Nico. Sabay na. Ako po, hindi din po ako nagulat. Kasi tama sabi ni Jen, uso yung horror. Pero siguro po kung sasabihin ako parang what I'm excited about, gusto ko i-share. Kasi yung comedy dito, kagaya na sinabi nito Dindo, na parang new batch kami of comedians, actors. And then meron kaming elements na dala nila Tito Dindo, may dala ni Direk JR. So, saka magkasama po yun, kumbaga new school and old school of comedy magkasama dito. And I think matagal na pong walang pelikulang ganito eh. Ako yun po yung nararamdaman ko nung ginagawa namin to. Na parang
for us na fans lang dati, kunyari kami ni Jay, parang ginagawa namin dito kung ano yung mga napapanood lang namin dati. So yun yung very excited ako na makita ng tao. Thanks. Yung sa akin, parang hindi na uso yung parang araw na kapag horror, dapat November nyo yun ipalabas. Nag-evolve na rin ngayon eh. Kumbaga ang multo, every day nandyan lang yun. Hindi naman November lang sila lumalabas. Kaya diba kahit sa bahay, ano po, stock knowledge po yun rin. So masarap po talagang manood ng horror every day. Thank you, Nico. So, yun pa. Thank you sa inyo lahat. Thanks, G. Thank you very much. That was Miss Lea Saltera of ABS-CBN Entertainment, People's Journal, and Philippine Star. Up next, we have Jojo Panalian of Rider PA. Thanks, G. Nung kay Dindor Arroyo, nung na-interview namin si Gerald last week, sabi niya, natupad daw yung, nagka-check daw yung bucket list niya na naka-eksena niya kayo. How do you feel na ganun ang regard sa inyo ng madaming actors? At anong sekreto nyo sa longevity nyo sa business? Siguro pagka artista ka, talagang kailangan mag-aral ka eh. Aralin mo talaga yung trabaho mo. At lalo na mahalin mo. Tapos yung sinasabi ni Gerald na bucket list kasama ko, naswerte din ako kasama ko siya. Kasi isa siya sa talagang superstar na hindi bulahan to. Talagang kahit ako nakilala ko siya, Gerald, remember, di ba? Facebook lang. Kasi fan ako eh. Pagka may magaling na artista, tuwan-tuwa ako. Tapos yun, I try to get to know them, tapos wishing na makasama ko sila. Kasi may matututunan rin ako sa kanila. So I get, siguro the secret kaya nandito ako because I get to learn pa rin and study pa rin hanggang ngayon para gumanda yung trabaho ko. Namula si Geraldo, pinuri niyo siya. May natutunan din ako sa kanya. Salamat. Maroon ako eh. Hindi na kasi ako namumula, nagmamaroon na. Next question ko kay Direk. Direk, natutuwa ang cast na off-cam para lang daw kayong barkada. Does that work for you? Kasi director ka, di ba? Essentially, ang director, dadating siya sa point na he has to put his foot down, especially at work. Pero parang kung nagiging barkada, how does that work for you? Na nakakaibigan yung mga cast nyo and yet you must be the captain of the ship. Sa akin kasi yung pelikula naman is comedy. Kaya parang ako nagsiset ako ng tone na parang magbabarkada lang kami. Para magawa namin yung dapat namin gawin sa eksena. Yung pagiging captain of the ship, feeling ko professional naman kami lahat enough para maintindihan yung mga boundaries and yung mga work namin sa isa't isa. So sa akin, hindi ko naging worry yung pagiging director tapos sila baka lumagpas. Actually, pagka minsan sumusobra naman, hindi ko naman sila, di ba, kinukonsente. Nag-aano naman din ako, na ko-control din ako. Ganun lang. Saka, Sino daw po yun? ewan ko, hindi ko rin alam eh. Sorry lumabas lang siya sa bibig ko eh. Paisip ako. Oo nga eh. Hindi sa ibang prod. Actually, ibang shoot ko pa. Tsaka, no comment na nga. Tsaka, world peace. Pero talagang you make it a point, Direct, na kinakaibigan nyo yung cast nyo? You make it a point? Yes. Kasi, sa akin mas naging madali yung work ko pagka may relationship ako dun sa actor or sa actress. Kasi mas madali ko siyang nabibigyan ng instructions, tapos mas kilala ko siya. Alam ko yung mga, alam mo yun, yung parang mga nuances, kung paano siya magbiro, kung paano siya makitungo. So, nakikita ko kung ina-acting niya ba yung role niya or nagiging natural lang siya. So, alam ko na ina-acting. So, kailangan ko mag-another take. Parang gano'n. So,
sa akin mas gusto ko kasi yung natural lagi. Diba? Para yung comedy hindi pilit, hindi inaarte, natural siya. Yun. Thanks. Last question ko kay Nico Manalo. Nung nakausap ko din si Gerald, nung tinanong ko siya, ano yung highlight para sa iyo sa paggawa ng Pagpag? Ang sinabi niya lang ay yung makasama ka. Kasi matagal na daw kayong magkaibigan, even before pa kayo gumagawa ng movies. Can you talk about that friendship? Kami po ni Jay ay batang teatro. Nagsimula po kami, nakita po kami unang-una sa CCP, sa Tanghalang Pilipino. Sabay kami humihiga sa carpet ng CCP, kahit bawal doon. Pinapangarap lang namin dati po itong ginagawa namin ngayon. Kumakain kami sa karinderya, hati kami ng ilang ulam lang, yung gano'n. So, kumbaga nagsimula talaga kami na alam mo yun, parang kung mangarap, malaki talaga. Sabay kami nangangarap ng malaki dati. So, to be able to do this with him, ganun din yung sa akin. Yun yung best part of this, na magawa namin to together and ma-share namin sa inyo. Kasi karamihan ng siguro makikita namin dito, parang kami lang sa totoong buhay actually. Alam mo yun? I mean, siguro yung personality lang ng characters baka baliktad. Baka yun lang. Pero most of it, parang kami lang. So hindi kami nahirapan. Na-excite ako at nawala na ako. Saan na ba ako? Ano ba yung sinasabi ko? Hindi, ayun. Nangangarap. Sandali. Okay. Hindi, ayun. No, sabay kami nangarap dati. Tapos ngayon ginagawa na namin. So, yeah, highlight po talaga siya. Na kinulit ko lang sinabi ko kanina. So, highlight talaga siya. Ayun, thank you. Kailan daw yun, Nico? Ano po yun? How long ago? Taon? Ano tayo? 2007. 2007. Magkakalala. Mga 7. Alam ni Trixie yan. Alam ni Trixie. Nabuta kami ni Trixie. Si Trixie. Nabuta namin bata si Trixie. Oo, nabuta namin. Tumanda ka ba? Tumanda kami sa teatro yan. Nakita namin yan. 2007. 2007. Mga after college. Mga after college. After college. Nagkakilala na kami sa teatro. Pero dumating ba kayo sa punto, Nico, na you'd have to encourage each other na yung mga times na parang baka walang nangyayari o walang mangyayari and you'd have to be on each other's team para lang ituloy yung karera. Dumating ba kayo sa ganun? Yes. Sobrang normal naman po sa ng actor yung parang ayaw na ata. Pero tuwing magkakasama kami yung barkada namin, tuwing magkakasama kami, nililift namin yung isa't isa eh. Pare-pareho kami nagsasabi na, hindi, meron pa yan, di ba? Congrats, ginawa mo to. Kahit maliit na bagay yun, one step yun para maka-akit pa, di ba? Kung saan natin gusto pumunta. So, of course, nagkaroon kami ng mga ganun times, pero lagi kaming magkasama eh. So, nandun kami para i-build yung courage ng isa't isa. Gutom times. Gerald, can you react to Nico's? Oo, naalala ko, na-meet ko si Nico. It was the second Virgin Lab Fest, if some of you knows it. Laboratory, untried and tested place sa CCP, sa Tanghalang Pilipino. Mga bagets kami, parang ang habol lang namin po nun basta makasali lang, kahit gaano kaunti ang linya ng role, makasali lang. So sa tingin ko, naabutan kasi namin na audition pupunta ka doon, pipila ka, pag hindi ka natanggap, sasabihin na sa'yo. Yes. Walang email pa masyado, walang email. Sabihin na ka sa'yo, siguro sa next project na lang. So naabutan namin na hopeful ka, pupunta ka sa lugar, pagdating doon sa lugar, rejected, hopeless ka, lipat ka ulit, kailangan i-uplift mo ulit yung sarili mo. Sige, next tayo, walang problema. So yung gutom na dala-dala namin sa pagkuha ng role at sa pag-arte, hanggang sa magkakasama kami, nire-remind namin yung isa't isa na maliit o malaking bagay, nandito pa rin tayo. From 2007, nandito pa rin tayo. So this is such a reflection and I think
a confirmation of what happened from our dreams before. Ngayon magkasama kami ni Nico sa pelikula nito. Yun po. Salamat. Salamat po. Thank you very much. That was Jojo Panaligan of Rider PH. Up next, we have Mark Magadia of Maganda Ba Movie.